Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman niya pala. Nako, eto po, palalim ng palalim po ngayon ang nangyari po kay Catalina Cabral, no? 'Di ba, tinapik natin itong sumunod natin na itong driver na to, may mga tsura tayo nilabas kung bakit nag-selfie yan, no? Itong bago tayong nakaraang video, no? Ngayon may bago na naman po na ayon po sa ibang source po, na tsorya din ng iba na ano nga ba ang dahilan kung bakit si Cabral pumunta dyan sa lugar na yan. Sige, ganito. Maliban sa unwind o magre-relax ka, ha? Hindi nyo ba naisip, maliban, sabi ng asawa niya, pero yung ba sabi ng driver, mag-unwind ako ha, driver ha, walang sinabing ganon. Pero yung sinabi ng asawa, mag-unwind, hindi kita taka, ha? O tanong, sino dapat paniwalaan? Yung asawa na nagsabi na mag-unwind, si Cabral, o yung driver mismo kasama doon sa nangyari, na wala naman sinasabi. Sabi niya ng driver, walang bakas na anumang. Si Cabral ay parang nababalisa ba? O eto ba ay, ano ba, ipunta mo ako rito, nalulungkot ako. Wala parang ganyan, di ba? So ganito nangyari. Ano ang pinakasagot bakit nandito si Cabral? May sarili po tayong opinion at tsorya. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at ilagay inyong sagot kung bakit si Cabral nandiyan at bakit pumunta dyan at para maupo doon sa bato na yon. Sige nga, bigyan ko kayo paliwanag, babasahin ko isa-isa. Pero may paliwanag ako sa sarili ko ha. Ewan ko lang sa inyo ha, kung tutugma tayo ha. Ngayon, etong vlogger na to na sinasabi ko sa inyo na mahilig mag-fake news. Pero sa pagkakataong ito, itong mga latest na post niya, hindi siya fake news. Bagaman may mga fake news siyang pinupost, pero may mga hindi rin fake news sa pinupost. Kasi hindi naman tayo bias eh. Porket ba puro fake news yan, hindi mo siya paniniwalaan isang araw? Di ba? Parang si Saldico. Si Saldico ba, pag nagnakaw ng bilyon, pag nagsalita ba siya, hindi mo siya paniniwalaan? Hindi. Masama man o mabuti ang isang tao. Tandaan mo, may mga bagay pa rin sasabihin niya na tama. Tama, mali. Di ba? Ngayon, etong lalaking itong vlogger na to, parehas kami na nasa isip. Akala ko ako lang mag-isa eh. Meron kaming tsorya at ako tsorya ko din, tsorya niya na malikot ang pag-iisip kung bakit nandiyan si Cabral sa bundok na yan. Ayang bangin na yan. No? Eto, painggan muna natin siya, no? Naman ako, syempre, good morning muna dyan at good evening dito. Ito, pag-usapan natin, no? Ayan. Hindi ko siya sinasabing pumapabor ako sa kanya porket kinontent ko siya. Hindi gano'n na. Kinukuha lang natin sa kanya yung tsorya niya. Di ba? Kasi may mga time pa rin na syempre siya ay nagpe-fake minsan na hindi mo alam kung saan nanggaling yung impormasyon niya. Pero itong impormasyon niya na to, na tsorya din naman, ay tumutugma kami sa panlasa. Parehas kami ng nasa isip. Painggan nyo kung pare-parehas tayo nasa isip ha. At maglagay nyo sagot nyo sa baba. Patungkol ito, bigyan natin ng part 2. Patungkol ito sa kamatayan nitong si Cabral. Okay, sapagkat tulad nga nung sinabi ko doon sa akin unang content, no? May involvement, posibleng may involvement ang dalawang congressman. Okay? Now, guys, ito, conspiracy theory, tingnan nga natin, no? Sapagkat ito pala, si Cabral, bago naman ito mamatay, talagang willing na ito, at ito ay nagpahayag na ito ng intent na maging state witness. Yun na nga di ba? Lahat po ng mga sangkot dapat binibigyan ng state witness. Di ba? Lahat ng magkakanta, ayaw nila, di ba? Si Diskaya nanghihingi. Hinintay pa nila makulong si Diskaya ngayon. At tingin nyo, aamin pa yon? Nakaraan, nanghihingi lang state witness yon, ha? Para magsabi siya ng katotohanan. Eto ngayon, hindi nyo binigyan. Dapat pala, umpisa pala, kung nasangkot siya, bigyan nyo na. Para may protection niya. Ayan, katulad niya, ano nangyari? Sige nga. Di ba? May kaduda-duda pagkawala niya. Sabi niya, kirimate na asan ang mangkay. Hindi mo lang kung tinulak o pampalabas lang. O baka may nagtulak nga. Di ba? Kasi sa kalagayan ng itsura ni Cabral, ayan, nakaupo siya dito, nakaupo. Hindi mo, ikaw ba naman, magpapakatiwala ka, kapapaalam ka pa sa driver? Punta tayo doon. Hindi man niya sasabihin yung gagawin niya, pero papasama pa siya. Di siya magsosunod na lang siya dyan, malamang marunong siya mag-drive. Ba't niya isasama yung driver? Sige nga. Ikaw,
magdi-delete ka sa sarili mo, papatiwakal ka, sasabihin mo, hoy, samahan mo ako doon ha. Hindi na. Di ba? Kaduda-duda ngayon, dalawa na duda natin. Una, hindi talaga patay, hindi kasi nakita eh. Di ba? Walang bangkay eh. Pangalawa, tinulak talaga. Hindi ng driver. Ganito, pakinggan natin itong mamang ito ha. Okay? Sa ngayon, maniniwala kami sa mamang ito. Sa susunod, hindi na. Pero depende sa igagawin mo. Depende sa mga sasabihin mo. So ngayon, yun ang mabigat at yun ang malalim, di ba? Yung pagiging state witness nito. Ngayon guys, eto. Tulad doon sa sinabi ko sa aking unang content, meron itong kausap si Cabral, okay? Na meron sa kanyang nakikipag-usap, itong mga congressman ay nakikipag-usap sa kanya para mag-negotiate malamang. Makipag-areglo. Makikipag-bargain at sasabihin na, teka lang, huwag kang umamin o kung ano pa man, ano? Kaya nga rito, ano ba talaga siya? Suicide o pinatahimik, no? Silence witness. Alin ba talaga? So ngayon guys, eto, iniwan siya ng driver doon, iniwan siya ng driver niya, okay? Pagkaiwan ng driver niya sa lugar na yon, so tingnan rin natin no, kung anong kinalaman ng pagsi-selfie nitong driver. Baka pagka-selfie nitong driver, isinend doon sa mga magpipick up sana Yun. na kausap ni Cabral. Sapagkat siya ay may kausap na pipick up sa kanya. Sapagkat para nga sila ay mag-usap-usap, no? About sa hindi natin alam, about dito sa pag-state witness o about dito sa mga kaso sa flood control na ito. Eto ha, maputol tayo. Di ba binanggit natin nakaraan kanina? Anong ginagawa ni Cabral dyan sa Baguio, sa Cannon Road, dyan sa barikada na yan, nakaupo sa bato na yan? Anong ginagawa niya dyan? Anong paraan para mapapunta mo si Cabral dyan? Mayroon bang gamot na nabibili, paiinumin mo siya ng pasikreto sa baso? At pag uminom siya, sabihin natin, alika, punta tayo doon, susunod siya. Walang ganun, sinerch ko eh. O may schizophrenia siya, sabihin mo, uy, mag-unwin tayo, pupunta siya. Pwede, pero hindi siya para magpakatihulog. Pero anong gagawin mo para mapapunta mo ang isang tao dyan? Hindi na si Cabral ha. Anong gagawin mo para mapapunta mo ang isang tao dyan? Simple lang sagot. Makipag-meet ka ng isang bagay na napaka-importante. Wag sa hotel. Wag sa may nakakakita. Wag sa CCTV. Wag sa maraming tao. Alin na naisip mo? Walang CCTV, walang masyadong tao. Walang masyadong bahay. Walang mga convenience store. Ano naisip nyo? Di ba forest, bundok, at mga kaganto-ganto bangin? Pwede, di ba? Pwede mong alika, sama ka sa akin. Maaring tinext siya. Punta tayo, may bibigay ako mga papel, mga dokumento, o kaya hindi man pera, importanteng bagay na makapagdidiin kay ganito. Sige, alika, punta ka. Tuloy natin. At ang may pasimuno niyan ay ang dalawang congressman na ito. Ngayon guys, ito, habang sa pag-uusap na yon, kaya marahil nag-selfie, ito ay ano lang natin ha, ito ay ating imahinasyon at pwedeng mangyari. Na ang selfie yon, anyway guys, nga pala, nasa PNP na ang cellphone nitong driver, okay? Now, habang nag-selfie itong driver, maaaring isinend na niya doon sa mga tao na pipick up. Ngayon, eto, umalis si driver, so ngayon pipick upin. Pagka-pick up na yun sa kanya, hindi kaya siya ay itinulak or maaaring hindi rin dumating yung pipick up na sasakyan, pero pagkaalis ni driver, may isang tao ron na nakatambay lang at nakatago sa isang tabi, nakatago sa kung saan, at naglalakad lang, chinempuhan na nakaupo itong si Cabral at saka itinulak. Pwede. Malaking tsansa. Hindi, mga totoo ha. Ito lang ha, parehas kami na naisip. Ayoko lang ilabas to pero parehas kami naisip. Maaaring si mamang driver walang kaalam-alam. Wala siyang kaalam-alam. Basta mag-selfie ka lang, isend mo sa akin kasi iniwan yung cellphone yata kay driver eh. Hindi na iniwan kay Cabral eh. Parang gano'n, di ba? Yung hindi ata nahulog yung cellphone kasama dun sa ano. O kung nahulog man, ando dun pa rin yung conversation. Pero teka muna, anong kinalaman ni driver dito? Maaring walang kinalaman yung driver.
Maaaring si driver, sabi ni Cabral, pag may nag-text sa'yo, isend mo sa akin, asan ba tayo? Dito na kami, pwede ito ng-cellphone. Hindi ko alam parang gano'n na sinasabi na ito lalaking ito. Pwedeng sabihin ni Alfred, ni itong lalaking to, andito na kayo, nasa na kayo? May kipagkita, pwede, may kamit sila na isang transaksyon na pwedeng business or for flood control na issue, pwedeng ganyan, etc. etc. Basta magkita sa isang lugar, saan ba lugar? Walang tao, walang CCTV, pero hindi niya sasabihin na walang CCTV, basta doon sa Canyon Road, doon sa Abamo ako malapit sa gasoline station. Siyempre, natural, bakit hindi pa tayo sa gasoline station? Wag na, baka may makakita pa sa atin. Doon na, malapit sa gasoline station. Eh, di ba pinakita ko nga yung mapa niya? Ipinakita ko mapa niya ito papakita ko ulit Ipinakita ko yung mapa niya malapit sa gasoline station. Ito. Ayan titignan natin ulit baka kasi tuba. Okay. Dito sa road, bandang road dito, to. Ayan, gasoline. Nakita niyo 'tong gasoline station na to? Ayan yung gasoline station. Ayan kiklik ko sa mapa. Ito yung sinasabi kong, lalakihan ko to. Para hindi ko ulitin ko sa inyo para sa mga hindi pa nakakasubaybay. Magets nila kung ano yung tinutukoy kong mapa. Ito, asan na? Ito. Ito yung gasoline station na sinasabi nila daw Hindi ko lang kung ito yun pero ayan yung gasoline station. Ngayon, pwede nag-command yung meet up nila. Saan tayo magkikita? Sabi ni Cabral, sa gasoline station na lang. Wag dyan. Doon tayo magkita kasi may mga tao dyan, may makakita sa atin dyan. Doon na tayo sa may bandang tulay. Lagpas tayo, ito yung tulay lagpas tayo konti, doon sa unahan. Hintayin mo ako doon sa may upo ka muna dyan. Yan, dyan. Yan, dito mo po si Cabral dito. Ito mismo, ito tong lugar na to. Ito to yung araw to Sandali. Ito. Palatandaan ko kasi itong baton to. Kita niyo baton yan? Itong baton to, yan palatandaan ko yan. Dito mo po si Cabral. Ito to, yung may arrow. Yan, dito mismo. Sakto yan. Upo siya dyan. Yung nakikita niyo nasa picture niya. Asa na ba? Ito, yung nakikita niyo nasa picture niya. Ayan, nasa picture niya. Ito. Yan. Ito yung saktong location na yan. Ayan, ito yan. Nakita niyo? Yan yun. Ito, parehas. Pati yung puno. Kita niyo? Parehas. Parehas, di ba? Pati yung angulo, tingnan mo. Di ba? Yung ulap, syempre, hindi masakto yan. Parehas, di ba? Yan yun. Dito nakaupo si Cabral. Pwedeng nag-command yung meet up nila, Sorry lang lahat to, Pwedeng nagsabi ng vlogger din, Pwede nag-command yung meet up nila na upo ka muna dyan. Bakit dito? Kasi walang tao dyan, wag sa gasoline station. Malapit-lapit lang yan. Upo ka muna dyan. Ngayon, maaari siya sabi ng vlogger, nagtago yung isang mama kung saan dito. Maaari galing sa gasoline station nyo. Nag-walking distance lang at nakita nakaupo to, pwedeng tinulak. Di ba? At pwede naman galing sa sasakyan, kung hindi galing kasi pag galing sa kabilang dito, naglalakad, makikita. Pero pag galing sa sasakyan, pero pag galing sa sasakyan, dito dumadaan sa highway, pwedeng huminto bigla at tinulak siya. Tapos sumakay ulit ng sasakyan. Kaya ngayon, tingin ko mas maganda talaga makipag-cooperate sa otoridad Yung may mga dashcam. Kung meron ba dito si Cabral nakaupo na wala yung driver, kasi pwedeng i-command sabihin mo, iwan ka muna ng driver. Sabihin mo, wag ka muna ng driver, wag mo nang iiwan, di ba? Iwan ka muna. Di ba? Pwede, di ba? Pwede. Ayun. Ngayon, wala na. Hindi natin madedetekto kung talagang totoo ito nangyari. Kasi, possible na may bumaba rito, andyan si Cabral, may usapan, kung talagang target siya, alam niyo naman, take note, billion-billion ang usapan dito. At maraming taong sangkot at maraming madadamay, mga big fish. Di ba? Pwedeng dyan tayo magkita, itulak mo dyan. Kasi, uso yan Uso yan, mga kababayan, magmi-meet up sa isang lugar, tapos dun tatapusin. Totoo yan. Huwag yung sabihin bagong bagay. Pag upo dito, habang dyan si Cabral, hindi walang kawalam-alam,
O kaya kahit hindi mamatsyempo, itutula. Talagang may kahalagyan ka dyan. Gano'ng kataas yan? Ang taas pala nito, nakita ko. Hindi sa personal ha. Doon sa balita, 3 poste yata kataas. Di ba mataas ang poste? O, 3 poste kataas. Isipin mo gano'ng kataas yun. Isang poste na malaglag ka, may kahalagyan ka na. 3 poste yun, mga kababayan. Di ba? At nakakapagtaka doon, hindi ako naniniwala na may pyrophyte si Cabral. Kasi nakapwesto nga siya dyan eh. Sabi wala siyang pyrophytes. Di ba? Eme lang siguro niya sa interview na kuwari pero pyrophyte siya. Di ba? Oh. Ngayon, wala na makadetect. No? Pero tatawa ko, ang kaya nilang makadetect siguro, ang kaya nilang makadetect po talaga, teka lang walang iba po kung siguro, eto, papakita ko sa inyo yung mama, ha? Yung mama. Wala na po talagang paraan para masolve to. Pero siguro may isang paraan na lang po para sakaling ito. Hindi ka lang, papakita lang ako image at malalaman nyo na kung sino yung tinutukoy ko. Magpapatawa lang ako saglit konti, Eto! Hindi, joke lang. Pero, sabi ng iba, nababasa ko lang, ipatawag na si Ed Calwag. Para kausapin daw yung kaluluwa para magparamdam daw, ituro kung sino ang mastermind dun sa pagkakawala niya. Although hindi naniniwala dyan. Pero malay mo, Ed Calwag, kung nanonood ka man, baka may magawa ka paraan kahit 2% lang, 5%. Punta mo yung lugar na yan, makikita namin yung kung saan ka, talagang magaling ka talaga, ipakita mo dyan sa lugar na yan, pumunta ka dyan, dala mo yung mga aparato mo na para mga umuusok-usok, kausapin mo, may paparamdam dyan, kung di matahimik, sabihin kung sino turo. Magdala ka ng mga picture. Lahat ng picture ng opisyal ng gobyerno, si BBM, si mga Duterte, i-ano mo doon, patak ng kandila, kung sino mapatakan, lumutang, sabi niya, di ba? Yung mga nasa tubig, nasa tubig na mga kandila, andun yung mga pangalan, ilulubog lahat yun. Kung sino unang lumutang, siya ang may gawa. Di ba? Hindi, malay mo, si Ed Calwag ang makakasolusyon nito. Malay mo, Ed Calwag, kung nanonood ka pa, boss, kung nanonood ka man, punta po kayong Benguet, tapos kausapin niyo po yung mga nagpaparamdam dyan. Baka kasi may nakakita. Baka yung engkanto, nakita siya. Kausapin niyo, di ba, nakakausap niyo, nagpaparamdam, o baka magkaroon ng hint kay inyo. Hindi, ito ano lang yan, sa akin lang yan, ay singit ko lang yan. Pero balik tayo sa talakay natin. No? Balik tayo. Dito tayo sa mapa. Yung lugar na yan, pinagkakaupuan. Sabi nitong vlogger na to, sandali Sabi ng vlogger na to, panoorin natin, tuloy. Ano sa palagay ninyo? At itong si Cabral naman, kaya naman to nagpaiwan doon dahil may kausap siya. Yan. Na ang usapan nga, pipick upin siya para mag-usap-usap sila. Yon. Pwede pipick upin, pwede may bibigay. Pero sabihin, bakit dito mo ako pipick upin sa Cannon Road pa? Kasi yun yung malapit sa gasoline station. Tsaka walang makakakita dyan. Diyan na tayo, basta sasakay kita, pick upin kita dyan. Paano yung driver ko? Kasi di ba yung driver, sabi ng driver, yung nakita niya na wala. Nakita niya, ito tutugma hindi ko, chorya lang huwag niyo pa bibintangan na nang bibintang ako. Di ba sabi ng driver, pagpunta dyan sa lugar na yan, wala pa si ma'am niya, anong ginawa ng driver? Bumalik sa Ayon Hotel. Ikaw ba naman, dyan na wala sa kilometro ang layo, ba't mo iisipin na bumalik sa hotel? Kung hindi ka ba naman gunggong, ba't mo iisipin mo, nag-commute? Malamang baka may kausap kayo na may magpipick up. Baka sa iniisip ng driver, sa akin, sorry lang nung wala ka, baka pinick up na si ma'am at dinala na sa hotel. At yung nag-pick up na yun yung kausap mo kung saan isinend mo yung mga selfie mo na ito. Chorya lang chorya ko lang hindi mo lang katotohanan to. Huwag niyong paniniwalaan 1,000%. Pero ito, chorya lang namin ng mga vlogger. Baka makatulong sa investigasyon yung chorya namin. Kasi yung chorya minsan yung nagiging totoo Kaya itong selfie niya, inosente si driver, isend mo sa amin kung saan location niyan. Dito na, ito banda send mo. Ayan, okay, pupunta na kami. Ngayon, sabi nito ni Cabral, iwan mo muna ako. Sige, may pag-uusapan kami. Baka pagbalik ni driver, wala dyan, nagbabalik-balik, wala dyan. Di ba pumunta daw siyang hotel?
Baka ando doon na si ma'am. Ba't mo naman sasabihin na, bakit ka naman pupunta sa hotel? Nasabi mo, ando doon na si ma'am. Baka kasi iniisip mo, may nag-pick up na doon, papunta sa hotel. Kasi alam mo, may usapan talaga na magkikita-kita sa hotel. Tama, mali. Sana mali ako. Yun lang para sa akin, ha. Dagdag ko lang, ha, kaalaman, ha. Yun ang maliwanag na itinimbre sa atin at na pinag-usapan ayon sa atin, puting kabayo, yun ang usapan doon. So ngayon, ang tanong kaya, mahalagang tanong, dahil siya ay plano niya mag-state witness, ano ba, pinatahimik? O, di ba kasi plano niya mag-state witness, eh. Hindi lumalapit na, pakiramdaman nyo, sige, pakiramdaman nyo, sa puso nyo, budin nyo magsasalita. Ano pinakamalapit? Tumalon yung babae na walang bakas na anumang problema, sabi ng asawa, okay naman siya, katext naman siya, sabi ng driver, okay naman. O mas lamang yung tinulak siya. Kayo sumagot. Sige, hintayin ko sa babae sagot nyo. Sige. Puso nyo magsasalita, hindi isipan. Hindi mata. Hindi pakiramdam. Kayo sumagot po. Sige po. Kung totoo sinasabi ng mga tsorya namin. Di ba? Ano mukhang may hawig? Yung tinulak siya o nagpatihulog na lang siya? Tandaan nyo, magiging state witness siya at sa state witness, sasabihin lahat ng baho at doon na mabubuko. Tandaan nyo, itong insertion na to, siya gumagawa. Sabi ni Seto Rodante Marcoleta, ha? Ikaw ang kauna-unahang nakakaalam ng mga insertion. At marami kang proponents. O kayo, sige umatol. Ako ha, ulitin ko, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ko. Tsorya lang to. Pag kinagat mo to, ugo ka. Kasi nga tsorya lang. Nagkukwento lang ako. Kayo magbigay ng pakahulugan. Kaya nga inihingi ko sagot nyo eh. Baka may mas maganda sa paliwanag ko eh. Na tsorya eh. Kasi ba't pupunta yung lalaki sa alam niya na wala yung mom niya dyan. Bakit siya babalik ng hotel? Titignan niya baka doon na si Cabral. Bakit? Naglakad? Ang layo niyan. Si mom mo makapaglalakad ng ganon? O iniisip mo, nagpara yan, nag-commute? Walang ewan ko kung may jeep dyan na dumadaan para magpara ka. Ay, balik na ako. Bakit mo iniisip na bumalik sa hotel? Ba't bumalik ka hotel? Maaaring may kausap kayo na talaga may magpipick up dyan. Sorry lang ha. Pakisagot ko mali. Oh, tama mali. Ang layo nito sa hotel. Oh, maaaring yung senaryo nagtago dyan yung mama. Tinulak. O maari naman. Dumaan bigla. Asa na kayo? Nag-send ng picture. Andito na kami. O sige, on the way na kami. Okay. O hindi man sinabi on the way, sabi ni Cabral, iwan mo kami dyan. Pero wala naman sinabing driver na may ka-meet up sila eh. Pero hindi natin alam kung may sinabi siya off-cam sa investigation. Kasi ayon nito sa kanya, in-source niya, ayon niya sa source niya, ganun daw. Nag-suicide. No? Pero talagang ang tinutumbok nito ay ang dalawang congressman. Hindi ko alam kung sino yung dalawang congressman tinutukoy niya. Pero mapapulahan, mapadilawan, mapadidies na yung congressman na yon. May hawig yung sinasabi niya na maaring tinulak. Nagtago yung isa na before pa lang dumating sila dyan, ando doon na yung isang mama dyan na nagtatago lang kung saan. Or hindi man nagtatago, dumating sila dyan, pinaalis yung driver, saka dumating yung sasakyan. At, alika na, sakay ka na. Tapos tinulak siya. Kaya bang gawin yun, munting kaalaman? Ganun ba konsensya? O, tanong mo na sa balita yung mga riding and tandem. Kung nagagawa nila yung riding tandem na pag nagbabaril sila, what if pa kaya itulak lang? Silence yun. Walang putok na marinig doon. Di ba? Tulak lang yun. Malinis yun. Walang dugo, walang binaril, walang saksak. Tsorya lang yan, ha? Sinabi ko sa inyo, mahuhulaan nyo na kung sino ang dalawang congressman na ito. Basta't yung isa rito, malapit-lapit ng makulong. Ilang araw o ilang linggo mula ngayon, mangungulungan ang isa rito. No? So, conspiracy theory natin, maaari talaga itong tinulak, at maaaring yung tumulak, nandun lang nakatago sa isang tabiron. Diba? At pagkatapos niyang itulak, hinintay niya yung sasakyan na magpipick up sa kanya, naglakad palayo. That's it. Ganun lang kasimple. Pwede. Yung driver, dapat rin talagang maimbestigahan yung driver. Hindi. Ang nakakapagtaka doon, bakit tumamba yung driver ng oras doon sa sabi gasoline station na nagarilyo pa? Ang tagal daw eh. Ba't di niya binalikan yung 2 oras yata bago balikan o 1 oras si ma'am? Iniwan mo.
Bakit oras ka bago bumalik? Ang alam ko, isang nagpaiwan, ha? Matagal na 15 minutes. So, paninigarilyo, ilang minuto lang ba sigarilyo? Wala pang 8 minutes, naninigarilyo din ako dati. Kahit tipirin mo ang sigarilyo, wala pang 15 minutes, ubos na yan. Anong ginawa mo na nasang ka oras na yon? O may nagkuman sa'yo, o kinuman ka ni Ma'am Cabral, na sabihin sa'yo, o driver, huwag mo muna akong, balikan mo agad ako ha. O baka naman may alam ka na may magpipick up dyan. Ano ba talaga? Sikat na politiko ba yun? Kailang politiko? Dahil mukhang baka ito ay ito ang nag-send ng picture ng selfie doon sa mga tao at sinabi na, okay, iniwan ko na rito si Cabral. Aalis na ako, kayo nang bahala. Hindi natin alam. Pero may possibility because very unusual na itong driver ay magse-selfie ng ganun-ganun na lang. So malamang ito isinend sa messenger. Buti na lang nasa PNP na ang cellphone ng driver na ito at makikita kung ito ay tunay na sinend, makikita kung ito nga ay sinend at malamang makasama ito sa kaso, kakunayb ito. Okay? Yun din natin alam yan. Yan sasabi ko sa iyo. Maaaring yung driver din. O, sige, umuwi ka na. O kaya, balik ka na sa hotel. Ando doon na ma'am mo. Tapos pagbalik niya, wala yung ma'am niya doon. Bumalik siya dyan. O kaya, wala naman talaga alam yung driver. Hindi binigyan ng command. Hindi binigyan ng ano. Talaga, hinanap niya yung ma'am niya. Nasaan yung ma'am ko? May nag-pick up na sa ma'am niya. O kaya naman, pwede. Itinulak na lang dyan. Tulak kita. Kasi common sense common sense. Pag nandiyan ka sa lugar na yan, papaliwanag ko pag nandito ka sa lugar na to, pag nakatayo ka dyan sa lugar na yan, sandali pag nakatayo ka sa lugar na to, pag nakatayo ka sa lugar na yan, dalawa lang kahalagyan mo. Either na nakalingon ka dyan sa bundok, dito sa may mga halaman, or nakalingon ka sa kalye. Tama? Kung lilingon ka sa kalye, isa lang ibig sabihin nun. May kausap ka ang naghihintay sa'yo. Pag nakalingon ka naman dito sa bundok, pwede rin may naghihintay sa'yo, pero lumingon ko muna saglit sa bundok. Pero baka, kung ano man yung nakalingon ka man sa bundok o hindi, kung yung tao, tiwala ka, nakamit mo, at bumaba dito sa lugar na to, at nilapitan ka at biglang tulak, wala kang magagawa, babae ka, sisitri ka, kahit malaki katawan mo, hindi mo isipin, tutulak ka dyan. Talagang ano ka dyan? Laglag ka dyan, ano ka dyan? Tumba ka dyan, tigba ka dyan. Sorry lang lahat yan Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Magbibigay tayo ng update ng mga iba pa at tatalakay natin iba pa kung ano yung nangyari kay Cabral. Lumalalim po. Kayo po, naniniwala ba kayo ito ay tinulak o nagpakatihulog? Kayo sumagot po. Okay? Paalam sa inyong lahat.